Sa dispensation of grace, si Apostle Paul ang dunay otoridad sa pagtudlo. That is why ang ato ang gituuhan, ang atong gisaligan nga gospel nining panahon karon, kadtong gospel ng gisulti ni Apostol Pablo, may gospel. O saan ang gospel nga iyang gisulti? Gisulti niya sa 1 Corinthians 15, that moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So ang atong gisulti karon nga gospel is iyon ni Apostol Paul, my gospel. Katong gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, kiula niya iyang dugo, namatay, gilubong, o nabanhaw siya sumala sa kasulatan. Aron ang tao nga makadungog, makasabot, musalig nga ng maayong balita, makabaton siya sa siguro niya nga kaluwasan sa iya nga kalag. It is a one-man rule. Okay, Galatians chapter 1 verse 11 to verse number 12. Huwag basahon din sulis yung mga mata. The Bible says, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Kung basahan nato diri sa gitawag og 2 Timothy 1:13, it says, "Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus." So atong isgutan ning kabuntagon, 7 irrefutable truths about Pauline doctrine. Itawag ni siya irrefutable, impossible to ignore, impossible to deny or reprove. Now, according sa data, according sa Bible, the New Testament, kining New Testament, there are 27 books. 27 books ang New Testament. Og tan-aw na to, isuma total na to ang gitawag og Pauline epistles, no? Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. Kung imong i-include ang sa 13 ang iyang epistles, Pauline epistles, kung imong i-include ang book of Hebrews, so suma total, sinudan siya ay 14 ka mga epistles. So out of 27, 14 ang iya diha. So if you reject sa gitawag og the Pauline epistles, you reject 51% sa New Testament books. Mawala ang 51% sa New Testament books. Una na kadaghan. Pauline epistles or Pauline doctrine simply means the body of teachings God gave through the Apostle Paul in his inspired letters, especially Romans through Philemon. It is different from the Gospels.
kung imong i-compare ang Gospels sa letter ni Apostle Paul, nakita nimo ang difference. But Paul was given a special rule in revealing certain truths, especially to the church. Kung atong gibasa, no, although daghang mga denominations gina-reject nila ang mga sulat ni Apostol Pablo, they prefer sa Gospels, Book of Acts, kato daw kuno jud ang ilang sundon kadtong mga sa Bible pa na dunay mga Bible nga naka red letter but pasabot. Those are the words of Jesus Christ. Kung makakita ang Biblia nga red letter, ang gisulat ito, muna'y gisulti ni Kristo. So, ang doon mga tao nga, they prefer sundon ang gisulti ni Kristo kaysa sundon ang gisulti ni Apostle Paul. Now, kung imong tan-awon sa tinawhanon nga pag-tanaw, marang dunay bearing, dunay sense. Kung tinawon nimo basta tinawhanon, sa may sundon si Kristo o si Pablo? Kung tinawhanon, si Kristo gid akong sundon. Pero if you look at it in a dispensational setup, pwede kang matalang, pwede kang malihis. Nga naman, si Kristo gisulti sa Biblia that He was a minister to the circumcised people. Unang tugtanaw sa Romans chapter 15. Para masabta na ito, kang kinsa ta dapat musunod nga ministry. Okay? Kanang si Jesus Christ, kinsa siya nga minister. Romans chapter 15. Verse number 8. It says, "Now I say that Jesus Christ was a minister to the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers." So, kung sa gisultihan niya din, ang sa gisulti na Apostle Paul, si Jesus Christ, He was a minister to the circumcision. Kinsang circumcision? Wala in mga Hudyo. Pag ang Bible magsulti siya circumcised people, meaning he is referring to the Jewish people. Because kung imong tan-awon sa history sa Biblia, sila lang ang katawhan sa Dios nga doon na sila Abrahamic covenant, and that Abrahamic covenant is circumcision. Physical circumcision. Para ang tinawan ta kung kinsa gid si Kristo gipadala nasa Matthew chapter 15 verse number 24. Okay. Sa Matthew chapter 15 verse number 24 diri gipakita kung kinsa si Kristo or unsa ang iyang ministry sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan. Verse 24, it says, "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." So, diri nga passage, klaro kay sa Biblia, nga ang pag-anhi ni Kristo, ang pag-minister niya sa kalibutan, is for the house of Israel. Dili siya nag-minister, wa siya manhi sa kitong kalibutan, to minister or primarily pag-ministeryo sa mga Gentiles, kundi ang iyang ministry is intended para sa mga Hudyo. That is why, klaro di Apostol Pablo itong gibasa niya, he was a minister to the circumcision. Klaro na kayo nga ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan para sa mga Hudyo. Now, if Jesus Christ minister siya sa mga Hudyo, kita bang hintil ang ngayon tang musunod sa unsay gisulti ni Kristo diri sa iyang earthly ministry, sa iyang mga words diri sa iyang gitawag og earthly ministry, especially kung dunay mga kinahanglang buluhaton? Of course not. Ano man?
Kay mostly sa iyahang message is kingdom message. Pag mayroon ito kingdom message, it's different from grace message. Munang dunay makita nimong kalainan nga gisulti ni Kristo kini, pag-apostol ni Apostol Pablo lahi. So you have to differentiate ana nga mga mensahe nga ipaabot sa tao. Dili siya intended para sa mga hintil, dili siya intended para sa church. Nga naman, the church, at makitaon niya, is not, wala pa na panahon. Some say nga, ang simbahan, nagsugod na ni John the Baptist. That is a total lie. That is a lie from the pits of hell. The church, wala mag-start kang John the Baptist. Muna propagate pag na mo na daghan ang nagpropagate niya na mga Baptist briders o Baptist brider. Kini mga Baptist brider nagpropagate nga ang simbahan daw nagsugod kang John the Baptist. Unang ilang simbahan ang ngalan Baptist. We Baptist atong pangalan pero we are not we do not hold that kind of stand ganun man. Kaklaro sa Biblia nga ang church mystery. Now, kung ingon si Apostol Pablo mystery, nga nung naambot na sa panahon ni John the Baptist. And in fact, si John the Baptist, siya was ay kalambigitan sa bride of Christ. He was a friend of the bridegroom. He was not part of the bride. He was a friend of the bridegroom according to the book of John. Na kung friend siya sa bridegroom, dili siya ang bride. Noon sa napagkaunsa aman. Anong appeal naman si John the Baptist sa church? He was not part of the bride. Ingon siya, I am the friend of the bridegroom. Ingon si John the Baptist. Manandaghan kayong nagpropagate og mga dili insakto nga doktrina, manang bantayanan kayo. So ato makita din sa atong aning kabuntagon karon. Kining mga irrefutable truths sa gituwag og pulay nga doktrina kang Pablo, doktrina ni Apostol Pablo. So sa atong gibasa in the book of Galatians, so makita nato din nga it is a body of teachings, kining pulay doctrine gitawag ni si body of teachings God gave through the Apostle Paul. Nganong ang Dios naghatag anak ang Apostol Pablo? Sa atong gibasa tanawa diya sa Galatians chapter 1 verse number 11. Yun siya. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. So kung dili ni siya gikan sa tao, ingon siya in verse number 12, for I neither receive it of man. So wala po niya dawat gikan sa tao. Ingon siya, neither was I taught it. Wala po yung tao nga nagtudlo na ko ani. So dili, ang iyang doktrina, dili gikan sa tao. Walay tao nga nagtudlo niya ani, o dili siya gikan sa tao. Na kung dili gikan sa tao, asa gikan? Siyempre, duha lang man. Either tao or Dios. So kung dili tao, Dios. Pero yun siya diri, gikan ni Kristo Jesus. So dili imo makita nga si Kristo di ay dili lang siya tao. Kaklaro sa Biblia nga ingon si Paul ang iyang doktrina dili gikan sa tao. Na kung naay reliyon nga moingon nga si Kristo tao o tao lang dili Dios, baka ko na nga reliyon. Nga naman si klaro sa Biblia ang iyang doktrina gikan sa tao. Gikan ni Kristo. Na kung dili gikan sa tao, natin sa si Kristo. So kung dili tao, Dios. Alangan naman og munang dagan sa mga Bible, makita po nato nga si Kristo, gisulti sa Biblia nga Dios si Kristo. Now, ito sa gitawag 7 irrefutable truths. Number 1, the source of Pauline doctrine. The source of Pauline
doctrine. So, unsa ang source kitwag Pauline doctrine? Ato makita din revelation, not invention. So, ato makita ha, ang Pauline doctrine is a revelation, not invention. Dili ni siya invento sa tao. It is purely a revelation. O asa gikan, a revelation. Makita nato sa verse number 12. But by the revelation of Jesus Christ. So, kining doktrina ni Apostol Pablo from the book of Romans to the book of Philemon, dili na sa imbento sa tao. Dili na sa imbento lang sa usa ka grupo. A revelation, it is a revelation, but by the revelation of Jesus Christ. O kinsa si Jesus Christ? He is God. Ato makita din ha. So it is God who gave it through the Apostle Paul. God gave it, or God gave this doctrine through the Apostle Paul, especially the gospel. At makita rin na. Paul did not borrow from men or traditions. So it's not from men, it's not from traditions. His teachings came directly from the risen Christ. So kung iyong makita, ang ministry ni Jesus Christ, yung earthly ministry before the cross, is intended para sa mga Hudiyo. After si Kristo nag-resurrect, na sila ang ministry, o ang iyahang ministry, gi-direct niya katong kay Apostle Paul. So, kung imong tan-aon, kung imong i-dig up ang doktrina ni Pablo, doktrina sa Dios. Ano man? It is a revelation of Jesus Christ. So, these words, kining epistle, Pauline epistles, still words of God, words of Jesus Christ after His resurrection. Yan naman, dito mo niya i-reveal ni Apostol Pablo. O man ni Paul, isulat ni, o man ni Paul, akong itudlo ni simbahan. So, kining doktrinahan ni Apostle Paul, intended din siya sa church, the body of Christ. Dili siya intended sa mga Hudiyo. Kaya ito makita o niya, bisan ang mga Hudiyo di siya kasabot aning doktrina nga gi-reveal sa Dios ngadto kang Apostle Paul. Di kasabot ang mga Hudiyo So, it's not a man-made tradition. It's a revelation of Jesus Christ. Dili siya invention, kundi revelation gikan ni Kristo Jesus. So, klaro kayo tadiya, sa ang source sa pagtulungan ni Apostol Pablo, dili katang isip, dili binatbuhat sa tao, dili gikan sa tradition, human tradition, gikan siya mismo ni Kristo Jesus. So, dako atong pagtuo, na kining gisulat ni Apostol Pablo, part siya sa words of God. O doktrina siya nga intended para sa body of Christ, the church. So, muna ito makita din ha. That is why, kung ito makita si Paul, at kining iyang mga epistles, kung naay mo question, sa iyang apostleship, sa iyang authority, walay mo ka-question na nga naman. Nakita na to kang asa gikan, asa ang source sa pagtulunan ni Apostol Pablo. So, settle ta diha nga ang pagtulunan ni Apostol Pablo dili bingot-buhat sa tao. Settle ta nga ang pagtulunan ni Apostol Pablo gikan sa Dios. Number 2 nga to makita din the substance of Pauline doctrine. So, may substance. Now, the substance
sa gitog pulain doctrine is Christ and the cross. So kung imong tan-awon ang substansya nini, naka-focus kang Kristo o sa cross. Alam sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 2. 1 Corinthians chapter 2 verse number 2. Tanawan sa isulti ng Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 2 verse number 2. It says, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified." So, siya kung ang iyang determinasyon sa dili paghibalos tanang butang may tungod kaninyo, may tungod kisa pang tao diha, dili na mo determinasyon sa gituwag kang Apostle Paul. Kung dili siya kang Kristo lamang nga siya nga na-crucified siya, save Jesus Christ and Him crucified. So na may pinakabugat nga focus sa atong pagkakristohanon, diha lamang kang Kristo o sa unsay iyang gihimo dito sa krus Kalbaryo. That is the substance of the Pauline doctrine nga itong makita na. Nabitaw ng kung imong tan-awon siya, naasay gibautismuhan, pero dili siya importansya ang bautismo, siya dili importansya ang bautismo. Naasay gitawag og mga simbahan nga mahilig kay sa speaking of tongues, mahilig kay sa mga milagro siya. Dili na may importante sa ko. Ang ako yung pinaka-importante kundi si Kristo lang o ang iyang gihimo dito sa cross Kalbaryo mo na pinaka-importante sa ako ang mensahe. Mo na pinaka-substance sa gitawag Pauline doctrine. Dili ng mga balaod, sa pananguban diha nga mga rituals, sa pananguban diha nga mga sa pananguban ng tudlo nga mga ceremonial laws, mga dietary laws. Dili ko wala ko diha. Ang pinaka-importante lang sa ako si Kristo ang gihimo dito sa krus Kalbaryo. Amo na ang pinaka-importante. Mo na substance sa mensahe ni Apostle Paul. Nga dili masabtan sa mga Hudyo. Nga naman ang substance sa mga Jewish people mao ang pagsunod sa balaod. Unya iya gikontra na ni Apostle Paul aton makita unya nga gikontra na ni Apostle Paul. So nang dili magkahiuyon ang mga Hudyo ug si Apostol Pablo naman managlahi ang ilahang mensahe. So ato makita din Paul centered all doctrine on Christ's person, work, blood, death, burial, and resurrection. In other words, nakasentro siya sa gospel. Mo na iya. Pinakasentro niya kini. This gospel na makita. This is the center part sa iyang mensahe sa iyang ministry. The gospel of Christ. Wala na ilain. Isang kana lang. Kung makahibalo ka na, kung nakadungog ka na, nakasabot ka na, mutuo ka na, unay pinaka-importante. Although, importante ang Christian living. Importante ang mga behavioral traits sa Kristohanon. Importante ang sanctification. Pero isa, ang pinaka-importante sa tanan, kini. Because without this, bisan pagkapila maghimo sa mga galing nga mag-sanctify kasi mga kagalingon gusto kang uban nating monk na gani kay gusto maging balaan silang kinabuhi pero siya why pulos na useless na without this, without the gospel, without the Christ, without Christ's blood, death, burial, and resurrection. Siya walay pulos na. Siya for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. So muna substance sa gitong Pauline doctrine. The gospel, the blood-stained gospel, muna yung pinaka-importante.
Pero simbahan karon lahi na, ang pinaka-importante simbahan ron. Kita ka, wadunggan ibang simbahan. Throughout the year, ang mensahe, isa lang, giving. Ang kanya imagine na kagrabe ni ka, scammer yung mga simbahan. Karon, sunod sa iskatuig, puros mensahe, giving. O di man siguro puros giving. Walay bulan, sa isa ka bulan, naago ng giving. So nakasentro permis kwarta. Ingon si Apostol Pablo, dili na mo sentro sa kong, di na mo substance sa akong doktrina. The substance of my doctrine is the gospel. Number 3. The salvation. In Pauline doctrine. Ngano ato na siyang tudlo? Kaya na ay mga salvation, especially under the law. Salvation 3 is faith and works. Dunay salvation sa tribulation period. Still, ato makita diha, faith and works. Dunay teaching sa salvation in the millennial kingdom, which is works alone. Ano yung tag-works alone sa millennial kingdom? Ang tao sa millennial kingdom, di wa na magkinahanglan og pagtuo. Ganun wala na magkinahanglan pagtuo. Kaya si Kristo makita man. Yun siya ang pagtuo, gigamit lang ang pagtuo sa mga butang nga dili makita. Now, since si Kristo makita, di na kinahanglan pagtuo. That is why, works alone sa millennial kingdom. Dili faith alone, faith and works, dili works alone. Kay ang tao diha kauban na nila. O si Kristo mismo kauban na nila. So kinahanglan pabalik pagtuo kung nakita ani mo ang tao. No. Umita na ingon sa, klaro mo na sa Hebrews, kung asa dapit gamiton ang pagtuo, tanawa ang pagtuo diha asa gamiton. Hebrews 11:1. It says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So magamit ang pagtuo sa mga butang nga dili makita. For example, kaluwasan na to sa gihimo ni Kristo. Wa man takita sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Wa man takita nga giula ba ni Kristo yan dugo ito sa krus Kalbaryo, pero ato nang nadunggan o ato nang nasabtan, that's why atong gituuhan. So ang pagtuo magamit para sa mga butang nga dili makita. Pero sa millennial kingdom si Kristo naan lang makita ay si Kristo ang ilang sundon ang unsay nakalatid nga konstitusyon sa ilang panahon. So salvation in Pauline doctrine ato makita diri is grace, not works. Unay kaluwasan sa panahon ni Apostle Paul sa church age period, ang kaluwasan diri grace. Umuta na ato grace church under grace. Kaya nato sa grace period, the dispensation of the grace of God. Now, nato sa kita Romans 3. Romans chapter 3 verse number 20. This is sa Bible. The Bible says, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Sa verse 28, yun siya. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So ang salang napitan na justified ang tao? By faith, in sa verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So ato makita diya, salvation in the church age period is grace,
not works. Why? The law is not, nakita niyo mo, it's not included in this time period. Isa klaro man diya nga walay taong maging matarong pinaagi sa pagbuhat sa mga balaod. Yan siya diha. Sa mga balaod, sa tanang mga balaod, under the law, kini. Kung imo ning sundon sa church age period, kung kana imong sundon para ka maluwas, siya paltos ka. You're fallen from grace. Ang grace period, ang kaluwasan niya is by grace through faith. Mo bito na atong justification, we are justified freely by His grace. So ang atong pagkamatarong karon, pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa grasya, pinaagi sa grasya nga ipakita sa dugo ni Kristo o pinaagi sa atong pagtuo. Kan tulo ka butang, grace, blood, and faith na ana sa Biblia. Ato na sa gitawag og Romans 5. Na din ha. Romans chapter 5 verse number 1. Therefore being justified by faith. Nag-justified by faith. Pag-abot nimo sa 9, much more than being justified by His blood. So by grace, by His blood, and by faith, kanang tulo. Ang grace sa Ginoo gipakita niya sa iyang pinagi sa iyang pag-ula sa iyang dugo, ang tao ang magamit sa tao is ang iyang pagtuo. Mabitaw na kung imong tan-awon sa Biblia, the only word nga mo equate pod sa word nga grace, kining word nga grace. The only word nga mo equate sa word grace is wala lain. Faith. Equal sila, equal footing, no? Equal footing. Ang grace o ang faith, equal sila. Anong naging equal sila? Ang grasya dili binuhatan. Nung ika-grasya dili binuhatan. Ang pagtuo dili pud siya buhat. So naging equal sila. Muna pag-abot diri sa gituwag og Romans 4 verse number 16, ingon siya diya, therefore it is of faith that it might be by grace. So magka-equal ang kining duha ka kaning word. Paul's gospel was crystal clear. So ang gospel ato makita diha ganina kini. Klarong nga klase sa gituwag og maayong balita. Kini nga gospel kining ato makita kini atong gitudlo nga gospel, klaro na siya sa Biblia. Sa gitudlo ni Apostle Paul iyang pag-declare, kini nga gospel is makita ni siya sa 1 Corinthians 15, 1 through 4. So muna ang declaration sa gospel. Wala na ilaing makita sa Biblia nga gi-declare niya nga gospel. That's the only gospel sa atong panahon karon. Naay na mention nga uban nga mga gospel pero dili na siya nga gospel sa atong panahon karon. Everlasting gospel, for example, tribulation period. Gospel of the kingdom. Para makasulod ka sa kingdom. Intended para sa mga Hudiyo. So, kini nga gospel lang ang atong dapat nga tuuhan. Kini. The gospel, the blood-stained gospel, makita ito diha sa 1 Corinthians 15, 1 through 4. Number 4. The secret in Pauline doctrine. So kung yung secret, hid, mystery, diba? Secret, mystery. Yung mystery, hid in God. Ephesians 3. Ephesians chapter 3, 3 to 6. It says, how that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote upward in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by
the Spirit. So, wala pasabot nga gi-reveal nga to kang Apostle Paul kang kining gitawag og ito ka na sa term na sa na exclusive lang kang Apostle Paul. It is also known to the other apostles. So, ang ubang mga apostles na kahibalo po daan nga naman. Gitudlo man po ni Apostle Paul. For example, sa ilahang communication ni Apostle Paul during sa book of gitawag og sa Galatians. Nakita nato dito nga doon na sila conference. So during sa gitawag og Apostles Conference sa gitawag Jerusalem, ato makita din ha in Galatians chapter 2 verse number 2. Ato makita diri sa Apostle Paul siya, and I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. So ato makita din that this gospel was communicated. Paul communicated this gospel, or he communicated to the apostles sa Jerusalem kini nga mga revelations nga gihatag sa Dios ngadto kang Apostle Paul. So that's why ang mga apostles nakahibalo pud ani. Kung atong tanawon, ang mystery diri is the mystery of the body of Christ. How that by revelation he made known unto me the mystery. Unsa nga mystery? That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body. Unsa man ang body diya nga gisgutan? So he's talking of the church. Verse number 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. So the body nga gisgutan ni Apostle Paul diri is the church. So he's talking about the mystery of the church. Paul unfolded truths hidden in ages past. So diri iyang ipakita, gi-unfold niya ang mga truths, katong mga hidden truths or mga butang nga natago in ages past. Now, ang Jew and Gentile, one in Christ, forming the body of Christ. So dati ang katauhan sa Dios mga Hudyo lang. Pero now gi-reveal niya nga kining body of Christ, the church, nag-include siya sa Gentile and Jew. Ang body of Christ composed sa gitawag og mga Hudyo and Gentiles nga nga converted. Dati Hudyo lang ang iyang mga katauhan. Pero sa church age period, Hudyo and Gentile, Jewish and Gentiles. Muna yung mystery. Madi masabtan sa mga Hudyo. Kay dati ang mga Hudyo, kalaban nila ang hintil. Dili sila makipilosip sa mga hintil. Para sa ilaha ang mga Gentile, mga hugaw ng mga tao. So walay, doon ay gituwag og tanang wall of partition din eh. Doon ay wall nga nag-divide sa mga sa mga Hudyo o sa mga hintil. Kung mo nang mabasa din Ephesians chapter 2 verse 14. Dati ang mga Jew and Gentiles dunay wall of partition, middle wall of partition, nagpataliwala ba? So separated ang duha ka grupo. Munay sa unang panahon during sa low period. Dunay middle wall of partition, verse 14, for he was our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Tungod yan na sa unang panahon nga dunay middle wall of partition, dili magka-uyon ang Hudyo ang hintil. Kalaban sa Hudyo ang hintil, hugaw, pananaw sa mga Hudyo, hugaw ang mga hintil. But after the cross, yung si Kristo Jesus,
gitanggal niya tong middle wall of partition. So naghimo siya usa ka institution, which is the church, the body of Christ. Ato makita din nga nag-compose sa mga Hudyo o mga Hintil nga converted, but pasabot mga saved nga mga tao, o gibutang niya diya sa church, the body of Christ. Munang dili bautismo ang pagkamembro diya sa body of Christ, the spiritual body of Christ. Walay bautismo sa tubig nga nag-involve diya. Kundili bautismo sa Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit. The moment the Holy Spirit baptized us into His body, the moment of our salvation. So sa atong salvation, pagkaluwas nato, we were baptized into His body. Manang sa 1 Corinthians makita nimo, with the Jew or Gentiles, pagka-save sa tao, baptized ta into His body. But pasabot naging member ta sa body of Christ. So wala tubig sa bautismo diya. Mao na mystery of the church, the body of Christ. Number 5. The sanctification in Pauline doctrine. Pauline doctrine. Unsang sanctification? It's through the Spirit, not the law. Ang balaan sa tao sa during sa tudlo sa doktrina ni Apostle Paul is through the Spirit. Dili siya sa balaod. While ang sa unang panahon during sa law, maging blameless ka if you obey the commandments, laws, and ordinances. Mabitaw kung imong makita sa tudlo ni Moses, sa atong makita nga ato sa unang panahon. Si Moses mismo, pero sulat dili ni Apostle Paul, ipakita ni Apostle Paul na unsa ang righteousness sa unang panahon. Nato ha. Sa Romans chapter 10. Sa Romans chapter 10 imong makita dinhi. Ug unsa ang righteousness sa unang panahon. Romans 10 verse number 5. Yon si Paul, to si Moses yung quote. For Moses described it the righteousness which is of the law. So doon ay righteousness nga base sa balaod. Pero kung yung makita siya, puso pa siya nga, walay taong magpagamatarungon, pinagi sa pagsunod sa balaod in the dispensation of grace. Pero in the dispensation of the law, mo na basis sa ilahang righteousness, ilang pagkamatarong. Kita niyo si Paul, so niya, about kay Moses. Si Moses nag-describe siya that the righteousness, na doon na ito, righteousness which is of the law. That the man which doeth those things shall live by them. Maproibahan na ito na. Sa mga tao nga nagkinabuhi under the law. For example, di ato ikot tanan kay managhanan na nila. For example, in the book of Luke 1 verse number 6. Okay. Luke is ingon pa nila New Testament books. Yes, New Testament books. But dispensational teaching, the book of Luke, especially before the cross, is still under the law, Old Testament. Okay. Luke chapter 1 verse number 6. And they were both righteous. So, righteous sila ha? And they were both righteous. Anong righteous sila before God? Because they are walking in all the commandments and ordinances of the Lord. Blameless. So sanctified. Doon na siya sanctified life. Blameless. Righteous ng mga tao. Pero kung sa ilang righteousness, based sa commandments and ordinances. Now, yung si Apostle Paul, dili nga na. Galatians 5:16. It says, This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, sa ang sanctification din sa tao karon, Christian holiness flows from the internal indwelling spirit, not from
the external law keeping. Dili sa external law keeping, kundi sa internal indwelling spirit. Kung sila walk in the spirit. In other words, a Christian should be guided by the Holy Spirit. If a Christian walk in the Spirit, siya din yung napulong sa Ginoo, dili niya ning mahimo ning mga works of the flesh. O sa ning work of the flesh? Ngayang gisgutan din sa gisulti ning work of the flesh. Verse number 19. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So, makita din nga kung guided ka, if you have the Spirit, Apostol Pablo gusto kang sanctified life, walk in the Spirit, so that you cannot do the works of the flesh. Kay ang works of the flesh, gisulti dili tanan. Adultery, dahang kayong adultery karon nga naman, they are not led by the Spirit. They are not walking in the Spirit. They don't have the Spirit inside of them. Ang Kristohanon lamang ang dunay gitawag og pribilehiyo nga makalakaw sa gitawag Holy Spirit, sa gitawag Espiritu nga naman. Kung ang Kristohanon sa diyang kadungog sa mayong balita, nito nakasabot siya nini og nituo siya, makabaton siya sa Holy Spirit sulod sa iyang kinabuhi. So therefore naa siya Holy Spirit sulod sa iyang kinabuhi, because the Holy Spirit is the internal indwelling spirit. Mo na siya ug mo na gigikanan sa ato ang paglakaw diya sa Holy Spirit, ug dili nato ma-fulfill kining mga kining lust of the flesh nga gisulti ni din for the adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft. Yan gisgutan pa din naghahan ng mga works of the flesh din So kung dunay tao nga dunay Holy Spirit, iyan ang malikayan kining mga bulhaton sa unod. Pero kung ang tao naglakaw niini, pasabot ng ubay Holy Spirit ng tawanan na. O kung naamay Holy Spirit, bata pa siya sa iyang pagkakristohanon. Napa siya sa iyang carnal stage. So muna ibuto sabot din So ang holiness sa Kristohanon ining kabuntagon, it's from the Spirit, is through the Spirit, dili sa balaod. Not the law. Manang yun siya, walk in the Spirit. He's not saying walk in the law. Dili. Dili ni walking, dili pa sa itong ibasa na walking in all commandments. Dili yung mo naging righteous sila and blameless. Dili. Now, in our Christian life, because we have now the Spirit of God inside of us, yun sila, walk in the Spirit. Dili, walk according to the law. Dili. Number 6, the security in Pauline doctrine. Ang usa itong seguridad sa panahon during sa tribulation, sa gitawag og church age period, Pauline doctrine. Our security is based on our blessed hope, not uncertain future. Okay, ang ato ang security is based sa gitawag blessed hope. What is our blessed hope? Kini, rapture. Rapture is our blessed hope. Manay blessed hope sa Kristohanon. Dili ta, manay seguridad na to. Secured ta sa reign ni Antichrist. Secured ta sa ato ang mga taktika ni Satanas sa kalibutan. Secured mo ang katong itong seguridad. Blessed hope. Manay assurance
Paul assured believers of eternal security and the glorious return of Jesus Christ. Ang atong assurance din is doon na kita'y assurance of salvation, doon na kita'y eternal security. Di ba ang gisulti ni Apostle Paul is our sealing. Pag ibasa nimo sa Ephesians 1:13, nag-discuss siya ng sealing of the Holy Spirit. We are sealed sa dihang nakadungog kita, nakasabot kita, ug mituo kita sa mayong balita. Ingon siya diha sa verse number 13, ingon siya diha, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Okay, baluta, kana nga sealing, ingon sa Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So kining rapture is the day of redemption, at the same time the day of resurrection. So katong mga dead in Christ, they will be resurrected during sa mga time rapture. So redemption as well as resurrection. So ang sealing nato taman din munang secured ang atong kaluwasan sa atong panahon karon. Wala ingon ang Biblia nga ang silyo sa Holy Spirit taman lang nga makasala ka. Kung makasala ka, mawala ang silyo sa Holy Spirit. Dili ingon ana. Isa bisag makasala ka, magpabirin ka ng silyo, kay kana nga silyo hangtod na sa rapture. Mo na secured ang Kristohanon during sa grace or church age period, the dispensation of the grace of God. Secured ang kaluwasan. Una kung na ay mga denomination nga tutudlo nga ang kaluwasan mawala, ang kaluwasan pwede nimong mawagtang na sa imo pwedeng kuhaon sa imo bakak na siya nga pasis pagtulunan, kay kana siya nga pagtulunan tinuod na siyang naay kaluwasan nga mawala sa Biblia, pero dili na sa time sa church age period. Kana nga kaluwasan either sa time sa law or sa time sa tribulation period. Pwede diha nga mawala ang kaluwasan, pero during sa church age period dili mawala ang kaluwasan. Nga naman ang Holy Spirit nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing hangtod na sa rapture, ingon siya, until the day of redemption. That is why, ato nang bantayanan ng klase sa mga denomination nga nagtudlo niya nga naman, dako na siya ikahatag nga kadaot sa kituwag o Kristohanon nga kinabuhi sa tao. Magduda siya sa iyang nganong pagdudahan man nimo ang kaluwasan nimo during sa church age period, nga ang kaluwasan di man na binabase sa imo Ang kaluwasan gibase man sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa Krus Kalbaryo. Ang like din ang kaluwasan dili sa gihimo ni Kristo kundi sa unsay imong gihimo. Dinay sa law. Ang kaluwasan pinagi sa unsay imong gihimo, nagtuo ka sa Dios o naa kay buhaton. So kung imong pagtuo dili enough imong gibuhat, magduda kasi imong kaluwasan. Pero sa church age period dili man pinabase sa imong kaluwasan, base man sa unsay gihimo ni Kristo sa Kalbaryo. Kung si Kristo wa niya gitapos ang iyang trabaho sa Krus Kalbaryo, diha magduda ka nga di kaluwas. Kay wa ni gitapos ang iyang trabaho para sa imong kaluwasan. But since si Kristo gitapos niya ang trabaho aron bayaran ang silot sa imong sala, anong dudahan nimo? Nabita ng pagtuo lang nato kay dili sa ato ang ginibuhat. Pagtuo tungod kay gibase sa unsay gibuhat ni Kristo sa Krus Kalbaryo. Anong mga tao ka ni kasabot na ang kaluwasan mawala ni siya. Anong gibasa nga bersikulo dili man para bersikulo para sa church age period. Ang bersikulo nga gibasa tribulation period. Di mawala jud ka diha. Muna assurance nato ang atong sealing until the day of the rapture time. Muna gisulti sa Biblia, muna klaro sa yun sa pulong sino, the day until the day of redemption. Kung saan ba ng the day of redemption?
Dili na siya referring to the day of redemption of Christ, dili. Referring to the day of redemption, saan yung redemption nga gimin? Redemption of our body. Ang redemption of our soul, gihimo na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Tapos na to, nilabay na. No, so yung resulting until the day of redemption. Redemption of our body. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Okay, sa Bible, makabasa redemption, referring to what Jesus did on the cross. Dili po datanan yung ana. Naay gitawag na redemption sa Biblia nga nasigot siya sa atong lawas. Romans 8 verse number 23. It says, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. So, kano sa ang redemption of our body? Kini, rapture. In the twinkling of an eye, yung si Paul, kita nga mga tao, we shall all be changed. Kining atong mortal body, muna yung ingon doon sa 1 Corinthians 15, verse number 52. Sa po sa mga mystery, kining rapture, 51, mabasa niyo mo diha. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. We shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. So, sa anang panahon, magiging incorruptible na ang mga matay di kang Kristo. And we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ano na ibuto sa Bible na dahil sa rapture? He's talking about the rapture in this passage. So doon ay maging changes sa kinabuhi sa tao. Ang atong lawas nga madunuton, ilisan niya lahi nga lawas kadi madunuton mo na redemption of the body. He will change our vile body into His glorious body, or in the likeness of His body, like the body of Christ. Katong yung lawas nga di na matay, di na magsakit, motong glorified body. Muna ang giingon sa Biblia, muna ang atong security sa church age period until the rapture. Siguro ang atong kaluwasan. So kung naay denomination nga magtudlo nga mawala ang kaluwasan, bantay ta niya na naman mga heretic na nga mga tao. Kaya ang kaluwasan during sa church age period dili siya mawala. Masakitan ang Holy Spirit? Yes, masakitan siya every time nga makasala ang magtotoo ang Christian ani nga time, masakitan siya. Mungkin siya, grieve not the Holy Spirit, which gisilyuhan kamo until the day of redemption. So naa siya sa sulod na to, kung makasala ta, masakitan siya. Pero nung kang muhawa siya, di siya magbiya na to. Masakitan lang siya, makwens lang siya, mag-grieve siya. Number 7. The standard of Pauline doctrine. So the standard is pattern, not opinion. Doon na tayo panag-ingnan, doon na tayo pattern nga gisunod. Dili opinion sa tao.
opinion doesn't matter sa ato ang panahon karon din eh. Ang tao kay balutang ang laay mga opinion ang matag tao. Mostly sa mga denominations, they are opinionated. So we are not basing our practice, our doctrine based sa mga opinion sa mga tao, kundi ang kaning pulain doctrine, which is muna ang pattern, standard. Nasa itong gibasa ganyan, 2 Timothy 1:13, yun siya, hold fast the form of sound words. Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me. So kung naa kay gunitan nga doktrina o pagtulunan, kadtong sound words, sound doctrine. Asa ni makuha ang sound doctrine? Iyon sa Apostle Paul, nga to kay Timothy, which thou hast heard of me. Kang Pablo di ay. So kung doon na kay huptan karon nga pagtulunan, di sa imong kinabuhi, kadtong gisulti ni Apostol Pablo mo yung sulti di sa atong gibasa, 2 Timothy 1:13. Hold fast of sound words or sound doctrine. Asa gikan, asa ni mo nadunggan, which thou hast heard of me, yung si Apostle Paul. So kung naatay huptan sa atong doktrina o pagtulunan, kadtong mga gipang sulti ni Apostol Pablo. In other words, at makita, Paul's teaching is the standard for sound doctrine and faithful Christian living in the church age period. So, si Pablo di ay karon ang atong standard sa pagtulunan. Kung doon ay mga tao mo reject sa pagtulunan ni Apostle Paul, damage ta sa ilang kinabuhi. Kung ang tao musunod lang sa kung sa gisulti ni Kristo tungod kay si Kristo, Diyos man si Kristo, Ginoo man siya, dapat siyang sundon. Now, kung mayon ta karon between Christ, between Jesus and Paul, kasi imong sundon, you might be tempted to follow Christ. Kasi ako na kasulti, ang ministry ni Kristo is for the Jews, for the household of Israel. While ang ministry ni Apostle Paul is for the Gentiles, Jew and Gentiles, to be converted aron maging member sa church, the body of Christ. So, ang teaching ni Paul intended para sa church. So, kung naata sa panahon sa church age period, kasi yung paminon, si Kristo during sa earthly ministry niya nga para sa Diyo o si Pablo nga para sa church. Diya ka mo pili. Pero sa atua, Paul's teaching, ang tudlo ni Apostol Pablo, mo ay atong standard, mo ay atong pattern for sound doctrine. O sa atong gitwag Christian living sa panahon sa church age period. Nga di masabtan sa daghang mga denomination. Adi may menso di Apostol Pablo kasi Pablo tao raman na siya. Sunod yun ni Jesus Christ kasi Jesus Christ, He's the Lord, He's King of Kings, He's God. Kung yung tanaw magtinuod po, pero we should, muna yung sa Biblia, we should rightly divide the word of truth. Each dispensation, nagbutang siya spokesperson, ang ginawa, nagbutang siya spokesperson. Sa time sa innocence, na silang Eden, kita na ito diha. Sa time sa law, na si Moses din na. Na silang Jesus Christ, sa mga apostles. Sa time sa church, ang gibutang din ha, si Apostle Paul. Kung imong makita diya si Apostle Paul, dako kayo siya papil na gunitan din ha. Muna yun siya. Yun siya. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians ba niya? Okay, 1 Corinthians chapter 11. Ingon siya. Yan ang gibalik-balik. Actually, gibalik-balik yan yung sulat. Ingon si Apostle Paul, verse number 1, chapter 11, 1 Corinthians. Be ye followers of me. Ang sasulti na Apostle Paul, kisay mo sundon? Kung naa ka sa church age period, yan siya, be ye followers of me. Why? Even as I also am of Christ.
So kung imong sundon, gusto nimong sundon si Kristo sa panahon sa atong panahon karon, imong sundon si Pablo, kay si Pablo nagsunod kang Kristo, sumala sa atong gibasa Galatians 1:11-12. Ang iyang pagtulunan, it is a revelation by Jesus Christ. So wala naghimo lang si Pablo iyang kaugalingong doktrina. Ang iyang pagtulunan, revelation gikan kang Kristo Jesus. Manaingon siya, sunda ko ninyo. Sunda ko ninyo. Kaya nagsunod ko kang Kristo. Sumala sa iyang gireveal kanako. Dili itong gitudlo sa unang panahon. Dili. Kaya managlahi ito, malahi ito. Munang si amang Hudyo, di kasabot ni Apostol Pablo, ang para sa mga amang Hudyo, ang una-una sa tao, kini si Pablo, naghimo-himo ni pagtulunan iya ha. Siya, no. Wala ko maghimo-himo akong pagtulunan. Kini nga pagtulunan, gikan ni sa Dios mismo, gireveal ni siya, gikan Kristo Jesus. So kung doon na tayo sundon sa itong panahon karon, wala lain, si Apostol Pablo. Kayon siya, ako nagsunod kang Kristo Jesus. Philippians 3:17. Philippians chapter 3, verse number 17. Yan siya diya, brethren, be followers together of me. And mark them which walk so as ye have us for an ensample. Sa isulti na Apostol Paul, sunda ko. Be followers together of me. Si Pablo ang nagiging pattern. So kung sa iyang gisulti rin sa iyang mga epistles, Pauline epistles, muna'y ato ang sundon. That is the sound words nga atong nadunggan gikan ni Apostol Pablo. The truth of Pauline doctrine is that it comes from Christ Himself, centers on the cross of Christ, and explains our salvation, sanctification, security, and service. To reject Paul's teaching is to reject the Word of God. Kung imong i-reject ang tudlo ni Apostol Pablo, that means you are also rejecting the Word of God. Because ato makita din ang word, ang letter ni Apostle Paul is the words of God. Because it is a revelation by Jesus Christ to Apostle Paul. Ato makita din si Pablo karon ang ato ang spokesperson, siya ang ato ang sundon, kay siya ang spokesperson sa panahon sa grasya, sa dispensation of grace, si Apostle Paul ang dunay otoridad sa pagtudlo. That is why ang ato ang gituuhan, ang atong gisaligan nga gospel nining panahon karon, kadtong gospel nga gisulti ni Apostol Pablo, may gospel. Kung sa ang gospel nga iyang gisulti niya sa 1 Corinthians 15, that moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So ang atong gisunod karon nga gospel is iyon nga Apostol Paul, my gospel. Itong ihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, kiula niya iyang dugo, namatay, gilubong, ug nabanhaw siya sumala sa kasulatan. Aron ang tao nga makadungog, makasabot, musalig nga ng maayong balita, makabaton siya sa siguro niya nga kaluwasan sa iya nga kalag.